Sky Shield ng Europe, panibagong bangungot para sa Russia. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Ukraine, halos araw-araw ay may mga missile na bumabagsak, sumasabog ang mga gusali at nalalagay sa panganib ang buhay ng mga inosente. Habang nagtatangka ang mga sundalong Ukrainian na depensahan ang kanilang bayan, ay isang makapangyarihang plano ang binubuo ng ilang bansa sa Europe. Tinatawag itong Sky Shield at ito ang inaasahang sagot sa walang tigil na airstrikes ng kalaban. Pero ang tanong, makakaya ba talaga nitong pigilan ang mga pag-atake? Alamin natin ang buong kwento sa video na ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Inaatake ng mga missile ang kalangitan ng Ukraine habang halos araw-araw ay may bumabagsak na mga bomba na nagpapasabog sa mga gusali at lumilikha ng takot sa mga mamamayan. Sa gitna ng kaguluhang ito ay napipilitan na lamang dumepensa ang mga Ukrainian soldiers kahit pa halos wala nang natitirang sapat na panangga upang maipagtanggol ang kanilang sarili at ang mga sibilyan. Gayunpaman, sa kabila ng kawalan at patuloy na banta, ay isang matapang at makapangyarihang hakbang ang kasalukuyang binubuo ng mga European countries. Isang plano na siguradong hindi ikatutuwa ng pamahalaan ng Russia. Ibinabala na nila ang pag-deploy ng mahigit 120 na mga fighter jets, sabay ng walang tigil na pagbabantay sa himpapawid ng Ukraine. Isang lantaran at direktang hamon ito sa kapangyarihang matagal ng kinatatakutan ng rehiyon, ang kapangyarihan ng Moscow. Paparating na ngayon ang tinatawag na Sky Shield, isang ambisyosong proyekto na maaaring maging hadlang sa air superiority ng Russia. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito ay lumulutang ang maraming tanong. Sino ba talaga ang nasa likod ng operasyong ito? Ano ang maaaring maging kapalit ng ganitong hakbang? At higit sa lahat, may saysay ba ito sa gitna ng lumalalang air war na pinaiigting ng Russia? Ang Sky Shield ay isang malawak at organisadong plano na idinisenyo upang protektahan ang himpapawid ng Ukraine mula sa sunod-sunod at walang habas na airstrikes na isinasagawa ng Russia. Subalit sa kabila ng laki at saklaw ng proyektong ito, ay hindi ito opisyal na bahagi ng anumang programang pinangungunahan ng NATO at lalong hindi ito isang inisyatibong pinamumunuan ng United States. Ang pinagmumulan ng lakas at pagkilos sa likod ng proyektong ito ay walang iba kundi ang mga bansa sa Europe mismo. Mga bansang nagsawa na sa pagiging umaasa sa ibang makapangyarihang bansa at ngayon ay tumatayo para sa kanilang sarili at sa kanilang mga paniniwala. Kabilang sa mga konkretong hakbang sa plano ang pagtalaga ng humigit kumulang 120 na mga fighter jets na magsasagawa ng tuloy-tuloy na patrol sa kalangitan ng Kyiv at iba pang mahahalagang lungsod sa Ukraine. Bubuin nila ang tinatawag na Integrated Air Protection Zone, isang matatag na depensang layuning hadlangan ang anumang pag-atake gamit ang missiles, drones o bomba na nagmumula sa panig ng Russia. Ang pangunahing layunin nito ay simple ngunit napakahalaga. Ito ay ang mapigilan ang mga pag-atake bago pa man ito makarating sa lupa at tumama sa mga sibilyang walang kalaban-laban. Kung titingnan ang mas malalim na konteksto, ang proyektong ito ay tumutugon sa matagal ng panawagan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magkaroon ng ceasefire sa himpapawid, isang uri ng tigil putukan na partikular na nakatuon sa mga lugar na may kinalaman sa buhay at kaligtasan ng mga sibilyan, gaya ng mga ospital, water systems at power grids. Kung may sasakatuparan ng maayos at epektibo ang proyektong ito, ay malaki ang posibilidad na ang Sky Shield ay maging unang konkretong hakbang patungo sa pangarap na proteksyon para sa mga inosente sa gitna ng digmaan. Samantala, batay sa mga ulat, ang Sky Shield ay produkto ng pagtutulungan ng mga military expert mula sa iba't ibang bansa. Kabilang dito ang ilang dating planner mula sa Royal Air Force ng UK na nakipag-ugnayan at nagkaisa ng paninindigan sa Armed Forces ng Ukraine. Bagamat may ilang leader sa Europe na nag-aatubiling sumang-ayon sa ganitong uri ng agresibong aksyon, nananatiling matatag ang paniniwala ng mga bumubuo ng Sky Shield na ang plano ay hindi lamang mahalaga, kundi ito ay kritikal at hindi na maaaring ipagpaliban pa. Habang patuloy ang pagbibigay ng military aid ng Estados Unidos sa Ukraine, lalo na matapos ang ilang sensitibong usapan kaugnay ng pansamantalang ceasefire, ay hindi pa rin tiyak kung gaano katagal magtatagal ang suporta ng Amerika. Sa ganitong sitwasyon ay nagiging kapansin-pansin na may tensyon din sa loob mismo ng NATO na tila may mga hindi pagkakaunawaan o pagkakahiwalay ng pananaw.
Dahil dito ang mga European countries mismo ang nagsisimula ng tumayo at kumilos bilang pangunahing tagapagtanggol hindi lamang ng Ukraine kundi ng mismong kalayaan ng Europe sa kabuuan. Samantala, ayon sa mga classified intelligence reports mula sa Estados Unidos, hindi pa rin bumibitaw si Russian President Vladimir Putin sa kanyang layuning sakupin ng buong Ukraine. Ayon sa isang partikular na ulat, malinaw na ang intensyon niya ay ang maghari sa Kyiv, isang tuwirang banta sa kalayaan ng Ukraine at sa katatagan ng buong rehiyon. Kung hindi maaawat ay maaring lumawak pa ang pinsala ng digmaan. Matagal nang umasa ang mga bansa sa Europe sa proteksyon ng Amerika, ngunit sa kasalukuyang mga pangyayari ay nagiging malinaw na hindi sapat ang ganitong estratehiya sa pangmatagalang depensa. Ayon mismo kay Sir Richard Shiref, isang dating Deputy Supreme Allied Commander Europe, Europe has been freeloading of American support. Isa itong matapang at mapanlikhang pahayag na tila sampal sa mga dating estratehiya, ngunit gaya nga ng kasabihan, mas mabuti ng huli kaysa wala. Bagamat hindi ito formal na operasyon ng NATO, ang Sky Shield ay isa sa katuparan ng mga bansang miyembro ng alyansang ito na kusang loob na sasali. Gagamitin pa rin nito ang mga intelligence, pasilidad at koordinasyon na hawak ng NATO upang matiyak ang bisa ng operasyon. Kailangang magtugma at mag-ugnay ang pagpapatupad ng Sky Shield sa mga umiiral na programa na kasalukuyang nagbibigay ng suporta sa Ukraine. Bukod sa pagiging isang military plan, ang Sky Shield ay isa ring malinaw na political statement. Mahigit 70 na kilalang personalidad mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagpahayag ng kanilang suporta, kabilang ang mga diplomat, dating ambassador, mga retired general at maging mga dating pinuno ng bansa. Ilan sa mga prominenteng pangalan ay sina Adam Kinzinger, isang dating US congressman at Air National Guard officer, at Philip Breedlove, isang dating NATO Supreme Allied Commander. Ang pagsasama-sama ng ganitong kalalaking pangalan ay nagpapahiwatig na seryoso at may malawak na suporta ang layunin ng Sky Shield. Kung tututukan naman ang technical na aspeto, ang backbone ng Sky Shield ay binubuo ng mga modernong fighter jets gaya ng F-16s, F-16 AMBM, F-35, French Mirage, Eurofighter Typhoon at Swedish Gripen. Ang mga ito ay nakastandby sa mga pangunahing airbase sa Europe at laging handang lumipad anumang oras upang magsagawa ng operasyon. Hindi tulad ng mga pangkaraniwang aircraft na nananatili lamang sa kanilang himpilan, ang mga jets na ito ay lilipad 24/7. Walang patid ang patrol, walang tigil ang surveillance, at walang kapantay ang determinasyon na pigilan ang anumang banta bago pa man ito makalapit sa mga sibilyan. Missile man ito, drone o bomba, ay hindi ito makakalusot sa masinsinang pagbabantay. Kasama rin sa plano ang iba pang support units gaya ng Airborne Early Warning and Control, surveillance aircraft, air tankers, cyber defense teams at electronic warfare units. Sa tulong ng mga teknolohiyang ito ay tiyak na mas magiging handa at mabilis ang tugon ng koalisyon sa anumang galaw ng Russia sa himpapawid. Kung saan naman ipapwesto ang pananggang ito ay malinaw. Lilipad lamang ang mga jets sa mga ligtas na teritoryo ng Ukraine, katuwang ang armed forces ng bansa sa bawat galaw. Ang pangunahing tutok nila ay ang mga critical infrastructure, mga lungsod at pasilidad na may malaking papel sa kinabukasan ng buong Ukraine. Partikular na babantayan ng tatlong active power plants, ang Rivne, Khmelnytsky at South Ukrainian. Ang mga plantang ito ay bumubuo ng halos 70% ng kabuuang kuryente ng bansa. Kapag nasira ang alinman sa mga ito, ay posibleng mawalan ng kuryente, tubig at init ang milyon-milyong Ukrainians. Subalit hindi biro ang panganib na kinahaharap ng mga power grid na ito. Sa katunayan, mahigit 1,000 na beses nang tinarget ng Russia ang grid systems ng Ukraine. Noong November 2024 lamang, ay 4 na substations ang pinasabog, isang seryosong pangyayari na nag-udyok sa Rivne plant na isara ang isa sa kanilang reaktor para sa kaligtasan. Kapareho rin ito ng mga insidenteng nangyari noon sa Zaporizhzhia na nagdulot ng matinding pangamba hindi lamang sa Ukraine kundi sa buong mundo. Sa huli, malinaw ang mensaheng ipinapadala ng Sky Shield. Hindi na muling magpapabaya ang Europe at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagiging dependent ay kumikilos ito bilang isang tunay na tagapagtanggol. Hindi lamang ng Ukraine kundi ng mismong kinabukasan ng kalayaan sa buong rehiyon. Ngunit hindi lamang ito basta-basta paninira o simpleng pagpapakita ng lakas dahil ang tunay na layunin ng Russia ay ang maghasik ng matinding takot at pangamba sa buong bansa.
Hindi nila diretsahang tinatarget ang mga nuclear power plant, hindi dahil sa awa o konsiderasyon, kundi dahil sa tindi ng panganib na dala nito. Isang maling galaw lamang sa ganitong pasilidad ay maaaring magdulot ng nakamamatay na radiation leak na hindi lamang Ukraine ang tatamaan, kundi maaaring buong Europe. Kaya sa halip na ito ang salakayin, ay ginagamit ng Russia ang mas mapanlikhang taktika, ito ang sistematikong pagwasak sa mga substations. Sa ganitong paraan ay pumapasok ang mas pinong uri ng estratehiya na kahit hindi direktang tinatamaan ng planta ay nagre-resulta pa rin sa parehong epekto. Kapag naputol ang daloy ng kuryente mula sa mga substations, ay napipilitang tumigil sa operasyon ang mga nuclear plant. At sa oras na maging lubhang delikado ang sitwasyon at hindi na kayang kontrolin sa lokal na antas, dito na pumapasok ang International Atomic Energy Agency. Sila ang may kapangyarihang mag-utos ng pansamantalang pagpapahinto ng operasyon ng planta, gaya ng nangyari sa Zaporizhia upang maiwasan ang mas malubhang sakuna na maaring magpakita sa trahedyang Chernobyl. Ngunit sa kabila ng mga international warnings at pagmomonitor ay hindi nagpapapigil ang Russia. Hindi nila ito kinikilala bilang sapat na dahilan upang umatras. Sa katunayan, noong taong 2024 lamang ay nagsagawa sila ng hindi bababa sa 12 malalaking atake na nakatutok sa energy grid ng Ukraine. Sa kabuuan, humigit kumulang 1,100 na missile ang pinakawalan nila. At karamihan sa mga ito ay tumama sa mga critical infrastructure na nagsisilbing gulugod ng bansa. 2 beses nang muntik sumabog ang isang nuclear power plant. Sa dalawang pagkakataong iyon, tanging ang kabayanihan at matinding dedikasyon ng mga ground personnel ang nagligtas sa posibilidad ng isa pang sakuna. Kung hindi dahil sa kanilang mabilis na aksyon at paninindigan, malamang isa na naman itong panibagong yugto ng kasaysayan ng trahedya, isa na namang Chernobyl. Kaya't sa harap ng lahat ng ito, ay walang kaduda-duda na dapat protektahan ang mga plantang ito sa lahat ng paraan at sa lahat ng pagkakataon. Hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng buhay at kamatayan para sa milyon-milyong tao. Ganito rin kabigat ang epekto ng mga pag-atake sa mga lungsod na may mahalagang papel sa ekonomiya at seguridad ng bansa, gaya ng Odessa at Lviv, 2 lungsod na hindi mabilang kung ilang beses nang tinamaan ng mga pag-atake. Sa Odessa, isang port city na matatagpuan sa Black Sea, ay halos wala nang natirang buo sa mga pasilidad ng lungsod. Maging ang mga tahanan ng karaniwang mamamayan ay hindi nakaligtas sa bangis ng mga atake. Noong February 24, 2022 ay isang missile attack ang kumitil sa buhay ng 22 na sundalo. At kasunod nito ay sunod-sunod na missiles na pinakawalan mula sa dagat ng mga warship ng Russia ang tumama sa lungsod. Hindi pa roon nagtapos ang serye ng karahasan. Noong April 23 ay isang military facility at 2 residential buildings ang tinamaan ng missile strike kung saan 8 katao ang namatay at marami ang nasugatan. Isang buwan makalipas, noong June 30 ay giniba ng isang missile ang isang apartment at isang recreational center sa Serhivka. 21 ang patay habang halos 40 ang sugatan. Pagdating ng March 2024 ay isa na namang drone strike ang tumama sa isang residential building. 12 ang namatay, 5 sa kanila ay mga bata. Maging ang mga UNESCO heritage sites sa Odessa ay nadamay sa pinsala, isang patunay kung gaano kabrutal at walang pinipiling target ang taktika ng Russia. Bukod dito, hindi rin ligtas ang Lviv dahil noong March 13, 2022 ay tinarget ng missile ang Yavoriv Military Base kung saan 35 ang napatay at mahigit 130 ang sugatan. Sa isa pang atake na naganap noong April ay tinamaan muli ang isang military facility. Sa pagkakataong ito ay 7 ang namatay at 11 ang nasugatan, kabilang na ang isang batang nadamay sa pagsabog. Dagdag pa rito noong October 10, 2022 ay isang malawakang airstrike ang tumama sa lungsod na nagdulot ng pagkawala ng tubig at kuryente sa malaking bahagi ng Lviv. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang minsan nangyari, kundi paulit-ulit ito hanggang umabot sa taong 2023 na tila araw-araw ay may sumasabog at may namamatay. Samantala, noon namang July 6, 2023 ay isang missile ang tumama sa isang apartment building kung saan 10 tao ang napatay. Dahil dito ay nabigyang prioridad ang mga lungsod tulad ng Odessa at Lviv sa ilalim ng proyekto ng Sky Shield. Subalit, mahalagang tandaan na kahit gaano kalawak ang sakop ng Sky Shield ay mayroon pa rin itong mga limitasyon. Hindi nito sasaklawin ang aktwal na lugar ng labanan sa front lines, lalo na sa mga lugar sa silangang bahagi ng Ukraine gaya ng Donetsk.
ang mga lugar na ito ay mananatiling lantad sa panganib ng mga direktang atake. Sa ngayon kulang sa tropa at kagamitan ng armed forces ng Ukraine, kung kaya't sila pa rin ang pangunahing sandigan sa aktwal na pakikipaglaban sa harap ng digmaan. Ang pangunahing layunin ng Sky Shield ay protektahan ang mga bahagi ng Ukraine na hindi kayang ipagtanggol ng kanilang sariling puwersa sa kasalukuyang estado. Kabilang dito ang mga energy plant, mga pangunahing lungsod at kabuhayan ng mga sibilyan. Ngunit lampas sa pagbabantay sa himpapawid, ang epekto ng Sky Shield ay may mas malalim pang implikasyon. Unang-una sa mga epekto nito ay ang mas epektibong paggamit ng mga rekurso sa mismong labanan. Sa tulong ng Sky Shield na siyang nangangasiwa sa pagbabantay sa ere, ay nagkakaroon ng pagkakataon ang mga sundalo ng Ukraine na mag-focus sa aktwal na mga laban sa silangang bahagi ng bansa. Bukod pa rito, mas ligtas na rin ngayong magsanay ang mga piloto ng Ukraine sa loob ng kanilang sariling teritoryo. Hindi na nila kailangang ipadala sa ibang bansa upang matuto. At dahil dito habang tumatagal, lalo pang tumitibay at lumalakas ang kakayahan ng Air Force ng Ukraine. Ang Sky Shield ay hindi isang pansamantalang solusyon. Isa itong pangmatagalang plano na naglalayong bumuo ng isang air defense force na hindi lamang moderno kundi sanay sa aktwal na digmaan. Isang depensang kayang sumabak anumang oras kahit sa pinakamatinding pag-atake. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang layunin nito ay ang pigilan ng Russia. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng Sky Shield ay malaki ang posibilidad na mabawasan ng husto ang kakayahan ng Russia na magpaulan ng missiles at drones sa Ukraine. Isipin mo, 120 jets mula sa iba't ibang bansa sa Europe sabay-sabay na nagbabantay sa himpapawid ng Ukraine. Ayon sa ilang eksperto sa militar, mas epektibo pa raw ito kaysa sa pagpapadala ng 10,000 sundalo mula sa Europe upang lumaban sa lupa. Bukod sa epekto sa digmaan, malaki rin yung political impact ng Sky Shield. Isa itong matibay na simbolo ng pagkakaisa ng Europe, isang konkretong pahayag sa buong mundo na nagsasabing kaya naming ipagtanggol ang sarili naming kontinente. Para sa mga Ukrainians, ito ay isang malaking pinanggagalingan ng pag-asa. Ang Sky Shield ay isang proyektong hindi basta-basta itinuturing bilang karagdagang lakas para lamang sa depensa ng Europe. Sa halip, kung ito ay may sasakatuparan ng maayos, may potensyal itong ganap na baguhin ang direksyon ng kinabukasan ng Ukraine pagdating sa seguridad. Habang patuloy pa rin ang pag-agos ng military aid mula sa Amerika, hindi may kakaila na may kasamang pag-aalinlangan at kawalang katiyakan sa consistency nito. Dahil dito ay maraming leader sa Europe ang naniniwalang maaaring ito na ang matagal nang hinahanap na sagot upang matiyak na mananatiling matatag at buo ang Ukraine kahit pa matapos ang kasalukuyang digmaan. Kung magiging maayos ang lahat ng aspeto mula sa koordinasyon hanggang sa teknikal na pagpapatupad, ay hindi malabong mangyari na ang Sky Shield ay hindi lamang magpapalit sa mga kakulangan sa suporta, kundi maaari rin nitong baguhin ang mismong pananaw at disposisyon ng Europe pagdating sa kanilang sariling kakayahan sa depensa. Isa itong posibilidad na unti-unting lumilinaw habang ang mga usaping geopolitikal ay patuloy na umiinit. Ngunit sa puntong ito ay hindi maiiwasang itanong ng marami, bakit ngayon lang nila ito naisip? Ang totoo, hindi naman talaga ito isang bagong konsepto o ideya. Matagal na itong naipapanukala ng ilan, partikular na mula pa noong unang araw ng pagsalakay ng Russia noong February 2022. Ngunit kahit pa noon pa man ay malinaw na ang potensyal ng ganitong klase ng inisyatibo, tila nahirapan pa rin itong maisulong at umusad dahil sa iba't ibang hadlang mula sa politika hanggang sa logistics. Ngayon lamang muling naging sentro ng diskusyon ang nasabing proyekto, lalo na pagkatapos ng isang intense meeting sa pagitan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at US President Donald Trump. Sa muling pag-usbong ng mga balitang ito ay biglang bumalik sa spotlight ang Sky Shield at hindi rin nagtagal ay maging ang media sa Europe ay nagsimulang ipakita ang kanilang buong suporta sa ideyang ito. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi lamang media ang kumikilos, maging ang mga kilalang personalidad sa larangan ng militar at politika ay naglabas na rin ng kanilang matibay na suporta. Ilan sa mga prominenteng pangalan na naunang nabanggit ay sina Philip Breedlove at Sir Richard Shiref. Si Shiref sa particular ay matagal nang aktibong nagsusulong ng Sky Shield bilang isang mahalagang hakbang sa panahon ngayon. Ayon sa kanya, ang planong ito ay isang napapanahong solusyon na sa kanyang paniniwala ay karapat-dapat suportahan ng mas maraming bansa. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng military backing,
kundi isa rin itong makapangyarihang mensahe sa Russia na ang Europe ay buo at hindi natitinag ang suporta para sa Ukraine. Gayunpaman, nilinaw rin ni Shiref na tila salungat ang ganitong inisyatibo sa posisyon ni Donald Trump na ayon sa kanya ay mas pinipiling makisama sa mga leader na may dictator style. Sa kabilang banda, ipinakita ng Europe na sila ay hindi nagdadalawang isip na kumilos at gumawa ng mga konkretong hakbang sa gitna ng kaguluhan. Isa pang matapang at lantad na taga-suporta ng Sky Shield ay si Gabrielius Landsbergis, dating foreign minister ng Lithuania. Para sa kanya, ang Sky Shield ay hindi lamang simbolo ng pagkakaisa o pakikiisa sa Ukraine. Sa halip, ito ay isang malinaw na konkretong hakbang na layuning magbigay ng matibay at pangmatagalang seguridad habang patuloy ang kaguluhan. Ngunit sa kabila ng malawakang suporta, hindi nawawala ang mga pangamba, mga takot na noon pa man ay umiiral na at hindi pa rin tuluyang nawawala hanggang ngayon. Ang totoo, ang mga ugat ng mga ganitong pangamba ay halos hindi nagbago. Isa sa pinakamalaking takot ay ang posibilidad na lalo pang uminit ang tensyon kung ang NATO o mismong Europe ay makikialam sa ere ng Ukraine. Dahil sa katotohanang ang Russia ang may pinakamalaking stockpile ng nuclear weapons sa buong mundo, ay hindi malayong isipin na anumang kilos ng NATO ay maaring magdulot ng mas malawak pang kaguluhan. Dahil dito ay maraming leader sa Europe ang nag-aalala na kung magpapalipad ang NATO ng kanilang mga jets sa himpapawid ng Ukraine, baka ito ay makita ng Russia bilang isang direktang banta at tuluyang sumiklab ang mas malaking labanan. At kung titingnan, totoo naman at valid ang ganitong uri ng concern. Sapagkat para sa Russia, itinuturing nilang pangunahing kalaban ang NATO kung kaya't natural lamang na ang anumang kilos na may kaugnayan sa alyansang ito ay sinusuri nila ng may matinding pag-iingat. Ngunit ayon sa mga pangunahing taga-suporta at nagsusulong ng Sky Shield, may butas at puwang sa logic ng ganitong takot. Mula pa noong 2022 ay napansin na rin na maingat din ng Russia pagdating sa direktang pakikialam sa mga aircraft ng NATO. Sa katunayan, bihirang-bihira silang lumampas sa tinatawag na frontline ng digmaan. Kadalasan ang kanilang mga operasyon ay nananatili lamang sa loob ng kontrolado nilang teritoryo. Dahil dito ay mas naging malinaw kung bakit ang disenyo ng air defense zone ng Sky Shield ay sadyang nakaposisyon ng higit sa 125 miles ang layo mula sa mismong frontline ng Russia. Sa ganitong paraan, kahit pa may presensya ng NATO jets sa ere ng Ukraine, hindi ito agad-agad matatawag na direktang agresyon. Dahil ang buong layunin ng proyekto ay depensibo at hindi kailanman nakatuon sa pagsalakay sa loob ng teritoryo ng Russia. Dagdag pa rito, isa pang mahalagang konsepto sa diskusyon ay ang tinatawag na red lines ng Russia. Mga kondisyon na kapag lumampas ang isang kilos ay maaari nila itong ituring na banta sa kanilang pambansang seguridad. Una sa mga ito ay ang tinatawag na land invasion o malakihang pagsalakay na papasok mismo sa mga pangunahing rehiyon ng Russia. Ang ganitong hakbang ay maaring mag-trigger ng nuclear retaliation mula sa kanila. Pero malinaw na hindi ito ang layunin ng Sky Shield. Walang bahid ng intensyong tumawid o sakupin ng teritoryo ng Russia. Lahat ng elemento ng inisyatibo ay nakatuon lamang sa depensa. Sa katunayan, kahit pa may ilang tropa mula sa Ukraine na pumasok sa rehiyon ng Kursk, isang bahagi na nasa loob na ng teritoryo ng Russia ay hindi ito sinabayan ng anumang nuclear retaliation. Sa halip, ang isinabak lamang ng Russia ay mga sundalong galing North Korea